Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 5, 2023, Martes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Thessalonica, chapter 5, verses 1 to 6 and verses 9 to 11. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Muli sa pagpapatuloy po ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Ito rin ay magpapatuloy din ng kanyang pagpapaalala o karugtong ng kanya sulat kahapon, na sinasabi nga itong tungkol sa pagdating ng Panginoon na mayahalin tulad sa isang magnanakaw, na walang nakakaalam ng oras o araw, at ganoon din ng isang babaeng manganganak na. Hindi natin, alam nating harating, alam nating pwede tayong pasukin ng magnanakaw. Pero yung tanong ay, handa ba talaga tayo? O pinaghahandaan ba natin ang panahong ito? Halimbawa po, sa babaeng manganganak, alam naman po ng lahat na 9 na buwan ay magdadalang tao ang babae. So pinaghahandaan ba ito? Hindi pa natin alam yung pinaka-eksaktong araw, o kung alam man yung araw pero yung oras, hindi natin masasabi yung oras kung kailan siya manganganak. Pero yun nga po, kung ang sinasabi, dapat meron din tayong sense of yung foresight, yung tinitingnan natin. Iba po yung masyado tayong paranoid sa mangyayari sa hinaharap, kundi yung mas positibo ay yung foresight na tinitingnan. So yung foresight na, ano ba po, sa ganito, alam mong pagdating ng ika-9 na buwan, manganganak na ang asawa mo. So, kailan ka maghahanda? Kailan ka mag-iipon? Alam mong yung posibilidad, na pwede siyang normal o cesarean. So, kung cesarean, magkano ang magagastos? So, parang sa loob ng 9 na buwan o 6 na buwan, at least pinaghahandaan na, pinag-iipunan, para hindi laging nasusurprise. Laging merong, yun nga, sabi ko, foresight. Lagi tayong merong backup. Kasi kailangan maging handa. Sa tingin ko, ito yung isa sa malinaw na paalala sa atin ngayon ni San Pablo, yung maging handa lagi. Lalo tigit, sa buhay natin, alam natin darating ang Panginoon at darating ang panahon na pwede siyang dumating. Sabi nga dito, patay man tayo o buhay, darating siya. So kung dumating siya, tayo po ay yung kamatayan natin,
handa ba tayo? Pinaghahandaan ba natin ito? Kasi sa tingin ko, yung taong alam niya na anumang oras siya mamamatay o pwede siyang mawala sa mundong ito ay hindi niya sasayangin ang buhay. Hindi niya sasayangin yung panahon na makasama niya kanyang pamilya. Hindi niya sasayangin ang panahon na mamuhay sa kalungkutan o sa pamumblema, kundi i-enjoy mo, no, ang bawat oras, bawat sandali na ikaw ay gumigising sa bawat araw. Ipinagpapasalamat mo. Pwedeng ngayon, pwedeng bukas, wala na. Pero at least nagawa mo, nabuhay ka talaga ng, kumbaga, yung may fulfillment. Kasi kung yung tao naman po, yung kabaliktaran, yung taong walang iniisip po na pwede siya mawala sa mundong ito anumang oras, yun yung walang pagpapahalaga sa pamilya, walang pagpapahalaga sa kapwa, walang pagpapahalaga lalo tigit sa sarili kasi wala nga siyang naiisip na pwede itong magwakas anumang oras. Yan. So, kaya nga sabi din ni San Pablo, sana po ay patuloy din tayong magpaalalahanan dahil yun ang mabuti. Magpaalalahanan at magtulungan para isang araw ay wala talaga tayong pagsisisihan na hindi natin nagawa o hindi natin naibigay yung mga bagay na dapat natin ginawa at binigay sa mga taong sa paligid natin. Muli po, isang mapapag-aral sa inyo lahat.